Siguro unang tanong ko dito, regarding ko sa ano po bang maidudulot dito na positibo at negatibo sa mga aral at sa mga teachers? Siyempre, bawat bagong polisiya ay mayroon namang talagang mga agam-agam. No? Pero nakakasiguro po tayo sa pamamagitan ng 3-term calendar na po na ito, mas mahaba po ang contact time ni teacher, no, during the instructional block. Kaya ang competency requirements ng mga bata ay talagang mapagtutuunan ng pansin. Okay? Whereas yung dati, talagang mayroon tayo mga unnecessary disruptions. Halimbawa, nagkataon, nutrition man, bigla ang walang pasok kasi may program. Nagpiesta sa barangay, no? Hindi pa bispira, wala pa yung sayawan. Isang linggo nagpa-practice na yung mga bata sa banda. Hindi na po pwedeng ganun ngayon. Ang posible lang mangyari, Sir Joy, na kung talagang hindi maiwasan, piyesta, bispera at kaadlawan, hindi naman natin mapipigilan kasi nagpipiesta nga. Pero, tandaan mo, teacher, kinakailangan balikan mo yung 2 araw na yan na hindi kayo nagkaroon ng contact hours para sa pagtuturo sa mga bata. In other words, mag-make up po sila, no, sa klase. Kasi kahit sabihin ni teacher na, Sir, nag-asynchronous kami, nag-online kami, hindi pwedeng paniwalaan yun kasi fiesta nga paano mag-online. Hindi yun posible, no? Pero kung ibang mga araw lang po yun, maaaring gano'n, mag-online sila. Sir, ibig po bang sabihin dito na makaka-focus na yung ating mga estudyante at ating mga guro? At ito po ba'y correct me if I'm wrong, mababawasan po ba dito ang mga subject na instead magiging, example, 8 ay magiging 3 na lang. Magiging ganito po ba ito? Hindi po naman mababawasan ng drastic yung mga subjects natin. Doon lamang sa sa K-10 at saka sa student and senior high school curriculum, talagang may bawas na din ang mga subject. Ang ibig sabihin lang po nito na focus si teacher sa kanyang instructional time sa ngayon. More focused talaga siya. Ang mga bata naman, focus din sila sa kanilang pag-aaral. No? Yun ang pinaka-advantage sa ganito. Paano natin nasabi? Kasi nga, binigyan si teacher at ang mga bata, pati ang komunidad, ng opening block. Doon na pag-usapan lahat ng mga concern ni nanay at tatay sa pag-aaral ng bata. So, pagdating ng instructional block, wala nang unnecessary or undue interference or obstruction. No? Kaya pag sinabing magpo-conduct ng nutrition activity, hindi yung pwede pag nakapaloob sa instructional block. Wala na pong ganon. Ilalagay po yun doon mismo sa ating in-observe block, yung mga activity, halimbawa, palaro. Doon na po siya nakasalang. School's press conference, division school's press conference, doon na po sa in-observe ilalagay. Wala na dito sa instructional block talaga. Uninterrupted. Uninterrupted ang kanyang klase. Maraming salamat. Opo. Yes, we acknowledge Ms. Malu. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon po. Tungkol pa rin po ito sa 3-term school calendar. Ano po pangunahing dahilan kung bakit inilipat sa 3 termino ang kalendaryo ng pag-aaral? Simula sa taong 2026-2027. Kagaya nga nang nasabi na natin na gusto natin mas mapaigi pa yung instructional time ng ating mga teacher sa kabataan. No? Kasi isa sa mga kadahilanan din ito is that ang ating bansa ay dumadaan sa isang transition na kung saan napakabababa ng mga academic performances, ng ating mga kabataan. So, binigyan ng pansin mula sa ating central office, sa policy makers natin na magkaroon ng restructuring
itong academic calendar natin para mapagtuunan ng saan ba talaga ang problema. Kaya nakita po nila ito, no, doon sa 4 grading periods or quarters na talagang hindi siya masyadong napagtutuunan yung instructional time ng mga bata. Kaya minabuti nila ngayon na bigyan diin yung instructional time, pati yung mga sinasabi nating wellness ng mga bata, wellness ng teacher, andyan na lahat. Pero bukod tangi sa instructional block kasi hindi siya pwede magkaroon ng unnecessary interference or disruption. Okay. Yes, ma'am, please. So, good afternoon, sir. Sir, paano malilipin sa kanya na sa DepEd ang reaksyon sa titula nasiguro na trial and reforma, pagbabago mga reforma, pagbabago mga sistema sa pamunuan sa DepEd? Trial and error, sir. The term was experimental kanina na batian ko sa school. Paano man sir ang solution? Sa ganang amin, no, lalo na sa akin, hindi pwedeng maituring na experimental po ito sapagkat ito po'y pinag-aralan. This was born out of a research, rigorous research na ginanap, no, ng ating magiting na Assistant Secretary, no, sa Department of Education sa learning strand natin, no, na si Asek Jerome Buenviaje, at ang ating kagalang-galang na Assistant Secretary, Janelle Datucan. Sila po yung mga nandun sa taas na talagang pinagtibay nila ito dahil nga sa dumaan, no, sa isang masusing investigation or appraisal, no, kung paano natin aayusin, no, ang istruktura na mula sa 4 grading periods hanggang sa 3-term calendar. Wala naman pong nabawas na ano dito sa mga bata. No? Bagpos, napagtuunan pa ng pansin kasi po nakafocus na yung mga naka-align, no? Yung mga activities na doon mismo sa mga blocks na tinatawag natin. Kaya sa akin po, talagang hindi pwedeng ituring sa aking level, no? Bilang superintendent na ito ay isang experimental lamang, no? O eksperimento. Thank you, sir. Next to us is Sir Fernand. Hello, sir. Okay na po, sir. Fernand Cato from Radyo Pilipinas. Nabanggit po sa bagong kautusan na layunin yung labanan yung tinatawag na grave inflation. Sa pamamagitan po ba ng pag-alis sa transmutation system at paglipat po sa zero-based grading simula school year 2027-2028, hindi po ba ito nakakabahala na matululit ito ng biglang pagbagsak ng passing rate ng mga mag-aaral na nakasanayan ng transmutable grades? Paano po ba natin ihahanda yung mga guro at magulang sa posibleng malaking pagbabago sa mga mata? Kaya po masidhi yung kagustuhan ng Department of Education na magkaroon ng tinatawag na massive consultation, Parents Teachers Association meeting para sanayin po ang ating mga kabataan at mga magulang kung ano po ba ang ibig sabihin ng ating panibagong grading system. Kasi kung hindi nila alam ito, no, wala silang kamalay-malay na ganito na pala ang panibagong sistema natin sa pagbibigay ng grado, maaari talagang magkaroon ng confusion, no, mula sa mga magulang. Pero sa ngayon po, no, sa kasalukuyan, kahit ngayong araw na ito, no, sa buong Northern Samar, napakaraming mga schools ngayon ang nagpupundokto ng ating Parents Teachers Association meeting and general orientation sa ating 3-term school calendar at ang ating panibagong grading system. Lahat yan ngayon, at hindi po yan matatapos ngayong linggong ito. Sa mga susunod pang mga araw, magkakaroon pa rin ng mga orientation, no, sa ating mga magulang. So tama po yung itinaabot na
konting kaba, no? Mula sa publiko. Accepted po yan kasi ito'y panibagong ano naman natin, implementation ng panibagong grading system sa mga paaralan. Thank you, sir. Wait, Good afternoon. before, sir, sorry for the interruption. Nauna pala si Ma'am Clea Mas-Grace. Sorry. After Ma'am Clea, you will have your turn. Okay, good afternoon, sir. Concern na po, lahat po ba ng paaralan, meron po bang mga security guard or mga nagbabantay? Kasi meron pong ibang paaralan na ninakawan na tulad ng printer, computer. Paano po nyo ito masusolusyonan? Kasi, di ba po, need po ito ng mga teacher, yung mga parents. Opo, maganda pong concern, magandang katanungan. Ang lahat ng paaralan sa Northern Samar, kung hindi man security guard ang nagbabantay sa mga bata or sa loob ng paaralan, mayroon po tayo mga job order employees, no, na nakatoka dito mismo sa mga eskwelahan. Maliin, di kang mismo sa school MOOE nakakapag-hire ang mga eskwelahan at aton mga watchmen or watchman magbarantay mismo dito sa loob ng eskwelahan. At ang maganda dito ay binibigyan din ng solusyon sa pamamagitan ng magandang partnership between the school head and the community. Halimbawa sa barangay, ang barangay officials nag-aalog-taga-liwa din mga tao mapupwedeng maka-augment sa existing na mga security force or utility doon sa eskwelahan mismo. At ang maganda rin dito, ang ating mga local government units, no, through the mayor, naghahatag man liwating mga GOs or contract of service na mga tao na nakakapagbantay. Pero totoo po ito, no, ng atong concern, sa luyuhan kapag ka may ada hini nga mga bantay eskwelahan, may dagbud lagi nakakalusot in pangawat. Maranggod kita itatong buhatan. Diretso man po ini pinanginginano natin. Sir, kasi po sa Maclual Elementary School, nagkayon po, nagnakaw sa mga computer sa eskwelahan. Last week po. Wala kami na-receive na incident report. Mahihunong iton sa Makiwalo, waray pakita pakakarawat sin incident report ikang sa school din. Kasi itman do sini, protocol po namon ito niya, kung may da na hinanabo ang tuward sa eskwelahan, dapat diretso mismo ang atong school head to the district head up to division office level makapag-report. Kasi upat po nga printer and Oo. Makiwalo Elementary. Opo. Alright. We will check. Panginanuhon inidayon namon na panhitabo no, sa Makiwalo Just this Elementary month. School. Opo, gin-report agad po ito sa police station po sa barangay. Okay, sige. Thank you for the information. But we haven't received yet the incident report. Before sana nag-report sila sa police, nauna muna ka. Dapat nga diha ang bali dapat. Sige, we will check. We will check. Para makapag-provide din kami ng technical assistance if ever na needed din. How will we... security. Waray yung mga waray. Chichik naton kay amon order dili nasugan. But base iyo school improvement plan. May da ito nira gini-extract dito kasi nasugan niya annual implementation plan. Nakapaloob po dito ang mga mandated na mga pangangailangan sa school na pwede pagkagastusan sa eskwelahan. So, kung sa ito didaan, medyo may bantay or utility worker na manginginano sa propiedad sa eskwelahan. Kung sa ito dida. Kukulawan natin kung ano ang inimo sa school management. We will check. Opo, thank you, sir. Opo. Yes, we recognize Sir Paul. Good afternoon, Ms. Diaz, Sir Aplan, good afternoon. And my question is in connection na gihapon na to sa question ni Clay, but first, I would like to commend DepEd, Northern Summer, of course, sa iyo, sir. Good afternoon and congratulations. Kanina, medyo familiar ako kanina, nag-attend ng PTA meeting sa SPED. Medyo familiar na, in-orient kami sa picture. Nagkayaw na si a bit mixed
reaction from the parents na, ay, mauna ngayon ito niya na, ay, iba na liwat. Mato kayo na mo, ang napatan kasi na third grade na, hala, experimental na liwat. Mato ka napatan na third grade na. But anyways, this is in connection with the security guard, no? Kaya nga sa spread, nag-propose ako na, ang ko, why not kung mag-hire another guard na roving, ang guard doon kasi sa gate line, or sa ibang mga schools, if possible, kay may mga incidences na danay mayon sa ramo o di man sa ramo, may talaga incident sa eskwelahan, di maara mag-guard, kaya guard na sa gate. Oo. Standing pa ba ang DepEd order na dili pwede ang mandatory contribution? Opo. Hanggang sa ngayon, talagang ginmamando ito nga waray good contribution sa eskwelahan. Pero magkaiba po ito han sinusugad nga may nagdudunar. Iba man ang contribution nga ang donation. Donor. Dili kami mag-aalam ng pagkarawat kay gindudunaran ang eskwelahan. Pagdudunar si security guard. Mamalito na ng pagkakaiba. Mo ganito. Na ano lang kay, mayaon na mabati ako sa mga istorya ano. Dili pwede magkuha kay dili pwede ang contribution, ang pansweldo, ang issue at pagpasweldo sa security guard. So, maganda lang kami i-clarify. Donation na lang. Donation good na talaga. Okay, that's all. Thank you. Yes, sir. Who will do the question first? Nasa yung magkita. Good afternoon, sir. Makian akit Genius Payana ban grouping per section kasi basa sa bago ni yung guidelines na i-present kanina kasi mas kung example ang section A or section 1 or Centrex o kaya na napaangaran sito ng mga kabataan nga di sa fast learner. So, damo na sir ang mau-honor kung basaran ang 80 up kasi dati kasi ako na alam sa nang eskwela pa kabataan sa elementary and sa high school 90 up and honors students. Pero yan na yung lower na sa DepEd. Imagine ang nga tanan nga may grado ng 90 basta not below 80 will be awarded as academic excellence. I think mas maupay ko ini. Waray na talaga competition kay nga tanan i-acknowledge. Labi pa kay alphabetical. So ako, adya sa amin, sa katulong kay na sa tama ba sir ako observation? Tama po ito. Kasi usapay tidak mabutangan sinusunod nga inclusivity. Na kasama na ito tidak. So waray na good kumbaga labeling na may tuturing pagdating sa So no one is left behind. Tanan ko na baltok sila. Tanan sila kung pwede matagal yung chance sa makaon. Regardless Siguro kung sir, ano siguro dili ma-focus sa mga developing, emerging, ito nga kabataan, kaya focus siguro. Asya man po ito ang makita na in between and after class hours, ini-encourage talaga ang aral program. Mga may kita mga tutor at tutees para aber maabrihan ang potential sa mga kabataan. Kasi main goal yan na sa Department of Education, waray masulod nga grade 4 learner na diri nakakabasa, diri nakakaintindi. No? Mao ito ni Tiakwan. It's the main goal. Kaya ini nga foundational period no, sa learning experience ng bata, dapat good mabantayan ang maestro-maestra. Of course, waray naman mahihimo kung di rin mag-cooperar hinanoy o tatay. Importante pa rin ang mga magulang ang nga senaryo kasi pag foundational experience or foundational development sa bata, nagtitikan mo dito mismo liwat sa mga kami anak. So, aadila kami ang taga-DepEd, mahatag ng tama na suporta para sa development sa bata. Sir,
First October. Okay. Wala pa si Sirisam. Good afternoon, Sir Davey. Good afternoon, SGS Jonah Libe. Ala pa yan, anak ko. Another pictures of the scene. It's just the sort ko. Thank you. Balik pa kasi tumidyo para kung karong. Anyway, salamat po sa inyo higayon nga nagkirigta na naman kete for so many times nag-invite ko sa media. I used to skip kay nabukiyapan na ako yung si Kaso, being a solo parent, ayan na yung manage ko na mismo ang voice radio kakaraban, kaya nagdamo na ako responsibilidad. Now, di ko pa hihilawi ko no. Pero kabakiyanan, kaya mayaman ako na monitor ng mga reactions, even from the teachers. May nga ako sinabasa na handa pa kanyang litania. Ginsight na ito, iba-iba ng mga pag-flip sa mga panutluan sa DepEd. Tapos, eventually, ang bottom line, bago niya, wala mang kung siya na indan, nga na ako mapagbago sa partisan progress sa kabataan. Kaya nga mismo ang PISA, nagpapaimod nga, di man kit masyado ka-competitive sa partisan rating. Tapos ang mga kabataan niya, isusugat niya, magiging competitive internationally sa wala ng mga patrabahuan. Dahil di rin magulpunod ibon na hihigo. Despite the fact na sige na ang bangin sa mga programs getting introduced sa DepEd, sige sa to, before oray capacity sa division office, and even until now. Nga I don't know how many times na nagkayong centralization from one DepEd order to another, mandating different kind of programs. Now, anak ko na pakyana, simple man rin sa iyo, yan na ba pag-assess? Makakalata ba niya sinda ko mapagbago to the point nga may imod na ito yan na mga kabataan, baga maupay doon na sila mga performers, di rila in terms of baga pa collecting awards, kundi mismo sa actual doon sa kanang performance once they land on their respective fields na pipilion. Matira sir. Akon pagkita, no, nakikitaan ko inihiyang magiging maupay gad ang resulta sini kay nano. Base sa aton presentation pala sa paghatag sa grado sa bata, no, between a written performance to an authentic or performance task. Nakita nyo ang pagkakaiba. No, harayo, di ba? Siyempre, ako bilang superintendent, akong tinatagan yung tsansa. No? Ini mismo yan na policy reform. Ikitaon natin na siyempre di ko man pwede ini periodan dayon masugada diri ini po pwede. No? Kasi kinahanglan mag-start ang motivation ako nga interesado ako sini nga policy reform nga akon ini dapat ipatuman kabukos nga Northern Samar. No, aton mga maestros-maestras. Yan na, kung may damang po mga concern na natin mga teacher, iunonghin abi pa pabarubag-o ng mga polisiya. Ini mga enhancement po ini sa aton mga dating nga policy. Meaning, may kita old policy pero gintutukib dito ano ang kahinaan sini. Kaya dapat mag-implementar kita sa policy reform from a previous policy para maabrihan, no, ang potential sini nga mga kabataan kadiin makikita naton pagdating panahon nga magiging competitive bagayan imong sugad nga waray dati nakikitaan masyado. So ako natuod ako nga hini mismo yan nga 3-term school calendar with the blend of this assessment processes, grading system, pwede po no, pag-umpisahan yung napakagandang performance natin ating mga learners. Una, focus. No, nakafocus na talaga doon mismo si teacher kung mag-ano siya. Kaya nga nihan niya na mismo weeks before the start of classes. Amon itong ginpatuman ang atong mga capacity building program ang atong mga teachers sa bugos ng probinsya. Kaya karoon namon matutukan ini. And we will see the difference. No? We may not see it immediately kaya mag-uumpisa pa mala ang implementasyon.
Pero natuod kita nga mas magiging mabinungahon ini nga policy reforms. Tuod lang kita. Okay, sir. Kapag sa ako, I am with you in giving our strong hope para sa inyong programa. Pero nakadepende kasi liwat ini, sir, nga dahil sa permanente pag-change sa administration sa Baw-Baw. Kaya kung sino sa Baw-Baw, makaskate siya sa mga mga plano niya, mga panuyo, ng mga programa, alagad sa kanya bago pa mga hingyap na mag-introduce niya si Baw-Baw. To the point nga, pagliwat niya sa previous, dahil ko nag-deteriorate, another comes in, man medyo nagkalabo-labo. Now, we are giving hope to this particular implementation. So, I am banking on you, sir, nga punta bago pa with your push, maging successful matindi sa level sa division office ng Northern Samar. Opo, naglalaon po kita nga masusugad si Don. Salamat, Sir Aber. Thank you, sir. Salamat sa konsensa ng ating mga teachers. Kaya pahabol ko pa nga nilabot, sir. Pahabol ko na lang. Kaya po liwat, I feel the situation and the sentiment sa mga magturok kay bago nira. Ang problema bago sa Alto sa Baw-Baw, posible, pinakang din eh. Kaya kabuo pa na bago nira, magparapan subo bago sa implementation sa mga order, mga policies. Pero pag may bago din, nadulungan sa sunod, kami bago din nadulungan sa ubos. Kaya kami bago nag-handle sa kabataan. At the same time, nag-handle pa kami ng mga papers. So doon yan na nagiging complicated na rin sitwasyon. So nasa sila na sa reaction. Sige po, maupay ito niya imo na abrehang po ito niya kung senadong teacher. Siguro mahinunong dumka mo nga dati ang aton mga eskwelahan, kulang na kulang po din ng teaching personnel. Pero matuod ka mo yan nga nagsusumikap itaton buhatan, ikang na mismo central office. Ini nga mga policy, mga reforma ng Department of Education nga aton ka maestrahan, mabawasan ang ira mga administrative and ancillary tasks. Nga diin, ang buhatan di kang sa ibaw, nag-alutagahin mga items na sinusulat nga Administrative Officer 2, Project Development Officer. Yan na, may da kita guidance associates. No? Tapos, may da kita, mga eskwelahan natin, may da na kita mga bookkeeper, nga may da na kita mga disbursing officers. Mo yan mga hindi pa nakikita, no, ha-feel, ng mga pagbabago. Salit, ako natuod nga, bisan nga ni iyan nga tuig, swerte it Northern Samar, kay natagang kita hindaro da mga item Administrative Officer 2. Pero Na natuon ako na mga 99 o 95% matatagang tayong administrative officer ang 1:1 ratio. O administrative officer, usang eskwelahan. No? 1:1. Kung pwede ma-achieve natin sa Northern Samar. Ang bago yan ang item na ginatagaan natin is 153 items. Ngani, bago pa yung meeting, may kita na-receive nga dapat 190. Sabi ko, wow, kumpleto na sana. Kaya lang, nabago, no, ang decision sa CEO, kamay da sila tracking. No, dito mismo sa Igbaw nga, nabawasan ito, kaya higing ka di mismo ka ng teacher item. Dinagdagan ang atong teacher item sa Northern Samar. So may nakita, 153 Administrative Officer 2 items na din, nahuman nakita ito niya na recruitment process, deliberation na lang ang inaantay. Pag mayroon ng registry of qualified applicants, ang akong buhatan mismo, may so din kanina, nakita niyo, ginadamuhin na ang akong ipatawag ng applicants, kanang teacher 1 and 2, both elementary and secondary. So dili mag-iha, pag na-fill up pa natin ang mga teaching items, AO, PDO, and guidance associates ang masunod ng mga items. So, mao po ito, dirila ito siguro kadagmitan maiindan ang resulta. No? Pero haakon na parte, kung may mga administrative tasks dati at ato mga teacher na Northern Samar, yan na tanggal tapo ito. Tinanggal tapo ito sa mga teacher. May dala o galing mga ancillary tasks na di may iwasan. Kaya di man pwede ikantuhan ng teaching and ancillary tasks just like level chairman or coordinator sa subject. Hindi naman ito pwede ka administrative officer because that is a teaching related task. So sana maintindihan po aton mga maestros maestras, no, aton publiko.
Actually, sir, may nag-volunteer na nga mga EO natin sa field nga bisan ng programming paghimo class program, si EO ginulit. Dili itong trabaho ni EO. Pero support system man kasi natin ginlalauman. So si EO ginulit paghimo sa class class program sa teachers. And that is a positive impact sa ato kuan. Thank you, sir. Ayun na siya pakatagan ko, dililig na. Delikado talaga. Sir, thank you, sir, for the clarifications. And rejoin there sa kang SDS na ginsusugat, I would like to encourage you na kung may kamukha urugdan nga mga graduates, at nagpakasulod sa trabaho ito, dala sa competition nga makusog, encourage them to enroll Masters in Guidance and Counseling. Kaya damo aton item, guidance associate, dito'y ang nag-qualify. No, without an actually issue na we want to fill the gaps in terms of providing intervention in aton mental health programs sa Northern Samar. Inagang kita yung good number of guidance associates pero yan na, nasa 20 pala ang qualified applicants. Pero sir, ano yun eh? I think a little less than 100 as of now, ang kaulangan. So, kung ba hindi pala, may napakita-sizing ka, may hindi nga kaulangan. Yes, not necessarily man na graduate ka sa psychology for as long as enrolled ka sa Masters in Guidance and Counseling. And or those who major in values education. Oo, kung pwede. Kanugon, kadamo sa item. Damo din yung nag-a-apply mga teachers. Kira man lang ang item, kanugon. Pero dapat, Ay, nakaso, retire ka. yeah, we encourage yan. Kaya may mismatch na kasi yan sa mga trabaho versus aton reserved nga mga labor force. So yun po yung kasagutan sa concern natin sa school. Hindi man yan kagiat po, pero akong gimbabana-bana na talagang makakabulig, dako nga bulig, hindi nga presensya na ang mga non-teaching personnel. Usang ehemplo, Sir Amer, no? Kung hadto nga panahon, ang aton mga maestros-maestras, kada pagkukubra, nakadto pa regional office, Panginanuhan, ira, payroll, kung ano-ano pa. Darang presensya ng administrative officer sa Northern Samar, direct na ang transaksyon. Wala na nakaka-region niya, di na kay nano. Independent na po ang Northern Samar pagdating sa payroll system. Ikita na mismo itang naman aton mga maestros-maestras na tanan. May nakita, isa nga unit, payroll unit na bukos nga Northern Samar Division, iraan in charge ng tanan, nagpasweldo nga tanan yung mga claims visa nano. Kaya mabilis po ang bigay ngayon, provided may daan na pundo na available itato sa opisina. Ganun po kabilis ngayon. Kung dati na-reklamo yung teacher nga, kaya nadidelete ang sweldo, tag 2 ka semana, yan na, wala na pong delete sa sweldo natin. Wala na. Pero wala nang nag-iingay ngayon, to be thanks, doon sa bagong proseso. Wala po. Wala. Hindi namin nadidinig yan. Pero sa totoo lang, we have a very vibrant force now sa payroll system natin. Ang ating accounting office, magagaling ang mga yan. So, mabilis ang release ng ating mga mihuras kung ano man may tuturing na may dahil Northern Samar Division. Kasi nga, dahil yan sa mga AOs natin, bookkeepers natin, mga disbursing officers na doon mismo nagpaka-assign na sa field. Ito na hirap mga eskwelahan. Di rin man hirap maging visible usa lang na school, kay medyo may kakulangan pa man, at least clustered sila. Direct nanginginano sila nga pangangalanan ni teacher. Kaya di natin pwedeng sabihin na walang magandang nangyayari. Meron pong magandang nangyayari. Next to us is Ms. Karen. Okay, salamat classmate TV. Ano ka question, sir? Pang long term, no? So, futuristic ba? As an experienced educator, na naglilibuton kagud din sa Northern Samar, pero kami nakamonitor sa iyong pagkadto sa mga eskwelahan, bisan na yung pagtaga-basura, imo pa kundi na-obserbaran, kaya akin mo sa holistic observations sa iyong SDS. But part on the 3-term implementation, paano kaya po sini masusulbar ang numeric and reading competency sa kabataan given na Northern Samar, ada pa kita sini nga status na challenge kita sa illiteracy rate din. So, given sila nga 3-term period or term na may dako kaupay nga
adlaw para sa instructional block. Sa tingin mo, sir, mababaton ba ito na atong mga problema? Okay. So, salamat and appreciation ngayon na inggan na SD sa Northern Samar talagang hands-on, no? Bisan pa itong gihagrayui. Ngani, bago pa mugso nga aton press conference, nakanapulo ako ni Swilangan Karukasang Pulo. Nakita Akison, Ibulwangan, no? Nakita ko ang gaganda ng mga schools natin sa totoo lang. Kaya nagpapasalamat ako sa atong mga teachers. Given that scenario po, dati, di ba, nagkaroon survey, no, ang Philippine Statistics Authority, nakitaan ang Northern Samar Division na kadtuhan top bottom 10 pagdating sa functional literacy or illiteracy, no, may tuturing. Ano ka-receive yun? Nakakabasa ang bata, pwede nakakakompyuta na, pero di rin man nakakaintindi,